Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So bukod nga sa best in their positions, best defensive players, nagkakaroon din nga ng botohan ang mga executives sa mga pinakamagaling na leader sa buong NBA ngayon. Well, nanguna nga dyan sa botohan ng oldest players sa liga ngayon, ang 4-time MVP and champion LeBron James with 27% of the total votes. Sumunod naman ay ang 2-time MVP Stephen Curry ng Golden State Warriors with 23% of the total votes. 17% naman ang natanggap na boto ng reigning Finals MVP Nikola Jokic, at lahat naman may 7% na boto sila Jimmy Butler, Damian Lillard at Chris Paul. Nakatanggap din ng mga boto ang tulad nila Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Draymond Green at Jrue Holiday. So ayun nga po mga kaibigan, ayon sa mga GM at league executives ay si LeBron na ang best leader sa buong NBA ngayon. Last year nga ay landslide ang kategory na ito para kay Chris Paul, ngunit matapos sa magkakasunod na bigong playoff run, matindi nga ang binagsak niya sa listahan na ito. Ang leadership nga ay hindi lang nakikita sa loob ng court bagkus sa labas din. Kung maalala nyo nga noong NBA bubble, tila ba kung ano nga ang sabihin ni LeBron ay yun ang masusunod. Sila nga ni Chris Paul noong oras na yun ang naging spokesperson ng NBA. Si Steph naman ay hindi nga siya born leader, ngunit overtime with experience sa kanyang madaming finals run, ang dating tahimik na Stephen Curry ay naging mas magaling na leader na nga, at ngayon ay recognized na siya as the second best leader sa buong NBA sa likod lamang ni LeBron James. Si Nikola Jokic nga medyo surprising dito dahil hindi nga talaga ito gaanong vocal. Hindi din ito yung tipo ng player na nag-o-organize ng mga off-season workouts, ngunit ang kanyang laro ang nagsasalita para sa kanya. Bibihira nga siya magpahinga, hindi nga siya naglo-load management. Pinapakita niya din sa kanyang team kung paano laruin ng tama ang basketball, at sa kanyang pangunguna, nabigyan niya nga ng championship ang Denver Nuggets at ang mga fans ito. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang best leader sa NBA ngayon? Habang isang balita naman ang gumulat sa madaming USA basketball fans, inaasahan nga na mabubuo ang Avengers kung tawagin ng iba sa Paris Olympics. Ito nga ay matapos na bigo na naman na mag-uwi ng gintong medalya o ng kahit anong medalya sa World Cup ang Team USA. At dahil dyan ay inaasahan na kandado na ang mga superstars sa tulad nila Stephen Curry, Damian Lillard, Kyrie Irving at Ja Morant sa point guard spots. Ganun pa man, ayon kay Woj ng ESPN, ay talagang gusto nga ni Steve Kerr at ng Team USA staff na masecure ang pwesto ni Jrue Holiday. At hindi nga daw lahat ng nag-commit ay mabibigyan ng pwesto. Naniniwala nga ang Team USA camp na sa pagwagi nila ng gold medal noong Tokyo Olympics, si Jrue Holiday ang second most impactful player sa team behind Kevin Durant. And that is saying a lot, lalo na nasa team din noon si Damian Lillard at Devin Booker. Na-impress nga si Steve Kerr sa pagiging unselfish ni Jrue Holiday at pagiging defensive anchor ng team. Depensa nga ang priority ni Holiday at hindi ang paggawa ng puntos. At ito nga ang gusto ni Steve Kerr. Kung suyuin na ang mga tulad nila LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at Devin Booker, hindi mo na nga kailangan ng mga players sa puntos pang ambag. Bagkus kailangan nila ang mga tulad nila Holiday na mga all-star caliber player, ngunit ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga role player. Kaya ba mga kaibigan, kung pipili kayo ng 3 point guard para sa Team USA, sino ba ito?